na-introduce na po ni Sir Romel yung ating company. And then second is, ano ba yung mga parameters ng breeder? Kasi sabi po ni Sir Romel, nung in-organize nila itong ating seminar, marami sa atin dito sa Batangas ang gusto na ulit mag-repopulate. Tama po ba? Gusto niyo na ba ulit mag-alaga? Yung livelihood natin ay naapektuhan ng ASF. No, bago dumating yung ASF sa Pilipinas, sabi ng mga nakakausap natin, only hog raisers will be affected by ASF. Yun lang daw magpapaboy ang maapektuhan ng ASF. Sa ngayon po, no, 5 years po, tumama sa atin. Yun lang po magpapaboy ang apektado ng ASF. Pati walang alaga ngayon. Ang presyo ng karne dati, mga 180 bago dumating sa ASF. Ngayon, nasa magkano ang presyo ng karne? 400. Nasa almost 500 na. No? Kaya kung ikaw ay construction worker, nakasweldo rin nasa 350 to 400, halos 2 araw mo nang bubuluhin yung 1 kilong karne. Wala pang bigas yun. Dahil yung sabi bigas, mahirap pang maging 20 pesos. So, ang sa Lucky Breeders, kasi gusto niya na mag-repop. And sabi nga natin, isa sa pinakamurang paraan ng repopulation is magkaroon kayo ng inahin. But, sabi natin, ASF, ang primary na nagiging unang tinatamaan, mga inahin. So, kung gusto niyo mag-inahin, kailangan mas maging maingat. Okay. May bakuna na available para sa grow out, no? Pero under siya ng supervision ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Hindi pa siya mabibili sa over-the-counter. Kailangan ang gobyerno muna ang gumamit. So how to select breeders? And then yung usually, pagka kami yung magsasabi, lahat ng maganda sasabihin namin sa inyo. Lahat ng pwedeng makakumbinsi para yung baboy namin ang bilhin niyo, sasabihin namin. Pero sa 80% po namin, ibang tao dapat yung magsabi or ibang mga information dapat ang magpatunay na yung baboy natin ay talagang kayang mag-perform. Okay? So, ang mga parameters po natin, no? Meron kaming top 5 na kinuha na parameters para magsabi na yung baboy nyo ay magiging matagumpay na breeders. So dati, ang hinahanap natin, sabi dito kanina, sabihin ko ano yung mga physical features ng isang magandang lumalaga. Yung matatag ang baka, medyo nakaarko ang likod, 14, 12 ang dede. No? So yun yung mga physical features na hinahanap natin. Kaya lang, sometimes yung physical features na yun, hindi yun nagiging directly, no, na nakaka-influensya sa performance. Meron din palang hormonal o yung pangloob na physiology ng baboy na nagiging nagbibigay impact sa performance niya. So, hindi lahat, naglilipat mag-isa. Hindi lahat ng babae na may na baboy na may kasariang pambabae ay magiging magandang breeder. No? As in, sa tao, hindi rin lahat ng mga biniyayaan ng physical na features ng isang babae ay nakakaanak. Meron din yung hindi nagkakaroon na pinapalad na mag-anak. So sa baboy, ganun din. No? So, kailangan ng baboy natin maraming mga-anak. Palagay ko lahat tayo mag-agree so natin maraming mga anak. Pero hanggang saan yung kagustuhan nyo marami? Kung ang dede ng baboy nyo ay 14, ilan ang gusto nyo anak ng baboy? 10 daw, yung isa. 14, 12. Sino gusto ng 18 anak? 14 lang ang dede. Sino gusto 20? 20. Pag gusto niyo ng 20, ang anak, nung 14 ang dede, kailangan ninyo natutulog na sa tabi ng baboy. Papalit pa nila.
Kasi Ano every yung sa hour atin magpapanili yan. 19. Kayo yung mag-assist. Hindi nga kasi kahit Oo, ano, diba Ang baboy 7 ba? Ang pagbababoy ba dapat Dahil mahirap? masikip na sila. Yung ilalim Ang hindi naman pagbababoy ba nalalagyan dapat ng- tayo ang mahirapan? Mm. Kung 14 ang deadline at bibigyan tayo ng 12 hanggang 14, yun yung pinaka-the best na bilang ng magiging ano. So, dun sa nagsabi, pwede 20. Paano po gagawin natin pag naging 20, 14 deadline? May panidihan na agad. So, paano ang gagatasan? Ang kalabaw, ginagatasan, hindi pa partidahin ng gatas ng kalabaw. Ang baka, ganun din. Sa baboy, wala pa akong nakikang gumatas ng pwede ng baboy. So, papatidahin natin yan. Gatas ng kalabaw, gatas ng baka. No? So, yung mga powder milk, titignan na yan. So, tanong, yung ba yung angkop ng gatas para sa piig natin? Kaya yung mabuhay, pero hindi niya kayang makipagkompetensya dun sa mga nakadede ng natural na gatas. So, mabubuhay mo munang buwan, pero nasa challenge. Sila din yung madaling tamaan ng sakit. Sila din yung mababanso. Okay? So, dagdag trabaho lang. Average daily gain. Usually po, pagka kayo nag-harvest, ilang araw o naalagaan niyo yung baboy bago niyo ibenta? 4.5 to 5 months since birth po o since bilay? Since birth. Ano po timbang pag 4.5 to 5 months? 1995. Sa panahon po ngayon, ini-encourage natin na kayo magbababoy o tayo magbababoy, ibebenta natin yung ating partner at 110 to 120 kilos. No? Para sa presyong MSRP 230. Yung 120 nasa around 28,000 yata. No? So, malaki ang tutubuin natin pag ganun. So, average daily gain, yun yung nagsasabi sa atin na mabilis lumaki. Meron na po ba nakapagpalaki sa inyo na 5 months, 120 kilos yung diba? Sa dalawa? Tatlo? Apat? Meron na. Anong ginawa natin? Bakit bumilis ang laki? Mm-hmm. Yeah. So, health is wealth. No? Pag ang baboy nyo malusog, hindi madali tayong kumita. Tutuloy mo na natin. FCR, feed conversion ratio. Ito yung sinasabi natin sa bawat isang kilo ng karne. Ilang kilo ng feeds ang kinain. No? So, dati po ito, parameter ito ng mga feed company. Pero ngayon, tinatanong na natin, no? Marami kasi nagsasabi, mataas yung FCR namin, no? Pala sa bodega pa lang, nabubuk na sa bodega, nakakain ng daga, sa bodega, butas-butas ng sako. Pero pag tinuos, sama yun. No? Pati yung pangpakain sa bibe, pangpakain sa bato. So, taas na FCR nyo. Kung pala, hindi naman yung bumasa sa Yun na yung kinakain. So, dapat yung FCR natin, tusin natin, yun yung kinain ng baboy. Hindi yung natapon, napanis, na extra. Sino ba nakakaalam sa inyo ng sow index o litter index? Gaano kadalas nanganganak ang isang baboy na inahin sa loob ng isang taon? Dalawa. Swerte na pagtatlo. Imposible maging tatlo. Lampas na. No? Usually, ang records natin ngayon is 2.3. Pero may magagawa pala tayo para maging 2.5. Mas mataas yung litter index or yung sow index, mas power sa atin. Okay? Anong result? Pag madalas mga anak ng baboy sa isang taon, mas marami kayong bihig. No? Imagine, si ate, 20 ang gustong bihig. 2.3 times 20. Naawat siya ng 46 na baboy sa isang taon. No? Ganun karami. Pero may mga anak na 14. Pero 2.5 times mga anak sa isang taon. 30. So yung palang 20 ni ate,
Pag nalabanan ng 2.5, mas marami pa yung 14. Okay? So, paano gagawin? Mamaya po, baka malaman natin yung peak natin para yung pagandahin yung saging test. Ito po yung isa sa pinakamahalagang parameter sa atin ngayon, yung peaks per sow per year. Nakailan ba akong partner sa inahin kong inahin A, inahin B? Ilan ba partner ko niya? On the average, ilan dapat? Sa ibang bansa po, nasa mga 32 to 34 pigs per sow per year na. Alam niyo po sa Pilipinas kung ilan tayo? 20. Isang dekada na nating tinatawid yung 20. Hindi natin magawa. Si ate gusto mga anak 20, isang anak lang yun. Pero bakit yung record sa buong Pilipinas, 20 lang sa isang taon ang napuproduce ng isang inahin? Kasi marami bang mga anak, pero ang naaawat, average, 8 sa isang otak. Kasi malilikit na pag masyadong marami, mabilis na siya mataganan, mabilis magtae, mamamatay. So, hindi pala nakukuha sa paramihan. Kailangan yung mawawalay mo at magiging partner. Kaya nga sabi natin, kung 14 yung dede, 14 lang yung pinakamagandang bilang. O kahit bumaba hanggang 12. Kasi yung 12, pag na 2.3 mo, nasa almost din yan, 28 piglets per sow per year din yan. Okay? Talo pa nga kayo yung 10 lang ang anak eh. Kapag ka nagawa niya 2.5. No? So, ang labanan po natin ngayon ay nasa pigs per sow per year. So, tandaan natin kung mag-iinahin kayo. Ano ang magagawa kong paraan para yung inahin mag-perform ng maganda? Okay? Magagawa natin yan, gaya ng sabi niya ate, management, tamang brand ng pitch, hindi ko alam kung Golden Harvester ba yan. At Besta Pitch, and tamang facility. Yung ba facility ng mga baboyan ba natin, naka-aircon na ba? Electric fan, huy, naka-advance na. Nakakulang po ba? Electric fan. Naka-net. Yan. So, bakit ba ninetan niyo? Para di makapasok ng langaw, bakit ano bang ginagawa ng langaw? Mga ibon. Nagdadala ng mikrobyo ng virus. No? So ako po yung nagpa-test ng langaw na nag-positive sa ASF sa paa. So kung na-upload na po natin sa Facebook yun, yung pinagmulan ng net sa mga farm, tayo po yung nag-propose. No? Kaya ang DA po, lahat ng Inspire program, pag in-inspection ng mga farm yan, dapat kung hindi tunnel ventilated yan, naka-enclose yan sa net para iwas langaw. No? So isang biosecurity na yan. So, bakit tinanong ko kung naka-aircon? Sino po ang may broiler farm sa inyo? O yung nag-aalaga ng dati, 45 days. Yung mga broiler na manok. Ngayon, gano'n nakabilis na pina-harvest yung manok? 30. Ilan? 30 days. 28. 28. Sige, doktor, ilan? 30. 30 days. Imagine niyo po yung natipid. 30% ng panahon ng pag-aalaga natipid dahil lang sa tamang facility. No? Ako po, mayroong client sa Sri Lanka. Yung babuyan nila, parang luma pa sa backyard natin. Yung naka-concrete na pader, bawat tulungan. Inahin, isang pen na malte. No? Ang beach nila doon, mas pa. No? Bago nga dumating yung ASF, yung bugas pa. No? Ang pinakain. Alam niyo po kung gaano sila kapabilis na magpalaki ng baboy ng 100 kilos? Isang taon. Sabi nga na, nung una po, nung naalok sa akin na i-consult yung nalo doon, ang sabi ko, hindi ko alam, baka advance na yung figure doon. Dok, puntahan mo muna. Way ahead ang Pilipinas dun sa ag industry nito.
So tama po, pagpunta ko doon, talagang magugulat ka. Nanganganak ang inahin sa isang concrete pen, may diamond. Walang gestating. Walang gestating pen, walang parrowing pen. No? So ganun. Ganun ka layo, no? Kumpara sa atin. Napakalaki po ng impact ng facility sa atin. Kung mabibigay niyo yung tama, mga 30 to 40% ng growth, yung period, yung growing period, mawawala, mababawas. Kaya sabi niya iba, napakamahal ng tunnel bed. Pero bakit yung mga integrator? Bakit yung mga daan-daan libo ang mga alagang baboy nasa tunnel bed kung sila'y nalulugi? Yung nakaangat. Meron po nag-harvest sa amin, 90 days na alaga. Bibili niyo biik, 90 days na alaga, 3 months. Kaya mag 90 to 100 kilos. Yun din naman ang kakainin. So, isa-isahin natin. Total corn. Bago po dumating yung Genesis dito sa Pilipinas, so yung Golden Harvest. Pag bumibili tayo ng dumalaga, ang gusto natin, 6 months old na. Malaki. Kung pwede, 7 months old. Lamang na tayo sa breeder farm nun eh. Galing daw si Sir sa yan dati. Talagang mga 120 kilos na pag niliver. Lamang na daw. Ano ba dapat ginagawa sa isang dumalaga pag bagong dating? Babakunaan lahat ng sakit na nararanasan nyo sa farm. Okay? Sometimes yung dumi ng mga dry sows dinadala doon sa kulungan ng bagong dating para makilala niyo yung mga bakterya na taga-roon sa farm nyo. Ganun pala na. Para maiwasan niyang magkasakit. No? Kikilalanin niya muna kasi siya yung bagong dating. At lahat ng bakterya na makikilala niya, igagawa niya ng protection yun. No? Pag nanganak siya, ipapasa niya sa colostrum. No? So nung dati, yan, mga malalaki na masyado yung inahin pagka deliver yung dumalaga. We introduce po sa Golden Harvest, 75 to 80 kilos lang ang dumalaga pag i-deliver sa client. Bakit? Napakahalaga po, no? Napaka-importante ng gilt conditioning ng baboy natin. Pag hindi nakilala ng dumalaga ang mga bakterya sa loob ng farm natin, sigurado po, buntis pa lang magkakasakit na yung dumalaga. Pag nanganak, luoy. Pag nanganak, mahina. No? Or kung minsan yung biik, okay, pinanganak. Pagkaraan ng mga 30 days, magkakasakit na. Magtatahin na. Kinulang na sila doon sa pagkilala ng mga bakterya na nasa farm. So ngayon, 75 to 80 lang natin pinapadala, may time kayo para magbakuna. No? Bago dumating yung Golden Harvest dito sa atin, ang turong breeding period o yung breeding age, 8 to 8.5 months. Paano yun? Ang puberty ng baboy, 5 to 5.5 months lang eh. Nagpalipos na nga tayo ng 2 hanggang 3. Kaya naging 7.5 months na. Aba, ginawa pang 8 to 8.5. Magdagdag pa ulit ng palilibasing landi. Para daw makapag-adjust. Eh, bakit hindi doon sa bata tayo mag-adjust? Una, yung bata, mas malipit na matipid ng pinakain, kaunti. Yung malaking 120 kilos na, ang lakas kumain na niya. Baka 3 kilos na yan. Eh, samantalang yung 70, baka 2 kilo. Saan kayo mananalo sa mas maliit? So, ang daming advantage pag mas bata yung nabili natin. So, si Aubrey ang magiging in charge sa semen. Ang Golden Harvest po, meron din tayong semen na binibenta. No? Meron na pong nakatry. And may distributor tayo sa Rosario. No? Si Dr. Raul Mihato. So, malapit na lang po sa inyo yung access. Nasa Hakon po kami, may lumapit sa amin isang malaking integrator. Interested dun sa bagong board na semen, no? Na dumating sa atin. Parang yung ahente na foreigner, sabi, pagbibilang niyo ba? Kasi ang laki ng integrator na yan, pag pinagbilang niya yan, baka mo na lang bibili sa susunod, hindi na magpuproduce na yun ng sarili. Alam niyo po sabi ng boss namin, pagbibilang natin. No? Kung tayo takot
na mag-improve yung production ng kliyente, hindi tayo lalaki. No? So, ang gusto ng kumpanya, ibigay yung access sa inyo para gumanda yung alaga ninyo. And then kami naman sa company, patuloy pa rin naman kami mag-i-improve para sabay tayo mag-i-improve. Hindi sinisikreto Nagulat po yung foreigner. Talaga, iba yung pananaw nyo sa negosyo. Kasi sa kanila, pag binenta mo yung genetics, magpuproduce na yun ng sariling barako at hindi na sa'yo ulit bibili. Pero sabi ni boss, hindi yun ang ating objective, hindi yun ang advocacy natin. Bigyan mo sila ng ikakaganda nila para sabay-sabay tayo. Okay? Okay. Average daily gain, best feed nutrition. Sabi ni ate, tamang brand ng feeds. Pero hindi na natin alam kung yung bang gamit nyo ngayon, yun na ba yung tama. Oo. No, trial and error yan. Susubok tayo at susubok pala. Okay? So, environment, saka yung health ng baboy. Sabi ko nga kanina, health is wealth. No? Yung malusog na baboy, yun yung mabilis lumaki. Yung malusog na baboy na hindi nagkasakit, hindi inatras. Pag nagkakasakit po yung baboy natin, mga ilang araw di kumakain yan, di ba? Pag hindi yan kumakain, hindi yan laki. Bagkos, ginagamit niya pa yung kinakain niya para lang makarecover. So, nadidelay yan mga 5 to 7 days. No? Depende sa tagal ng pag-recover niya. So, may impact din yun sa timba. Feed conversion rate, check nyo lang po yung feeder. No? Pag nakikita nyo lagi yung pinakababa ng automatic feeder natin, ibig sabihin tama yung adjustment. Pag nabubulunan na po yan, May nabubulunan. feeder pala. Simula na po ng pagkapanis ng feeds na nandoon kasi nalawayan na yun, basa na yun, haamagin na yun. Yung baboy sa susunod, yung puro ibabaw na lang ang kinukuha. Lahat ng dating nasa ilalim nabubulok na po yun. Yun yung mga... There are times na nilalagay inuud na pala sa ilalim yung hindi nila na. Oo. Okay? So, taas sasabihin nyo, ang taas-taas ng FCA. Yung pala nandun lang sa maling feeder. No? Ano yung ibig sabihin ng FCF? Food conversion. Sow index. Bakit ba 2.2, 2.3 lang ang sow index natin? Nung magsimula po kami na maging ahente, that was 1997, ang awat natin ng biik ay 45. And then pinayaw gawing 35. And then pinayaw gawing 30. And then ginagawa 28. Dati ang baboy natin ng 2 times a year lang mga anak. Nung inawat ng mas maaga, naging 2.1. Inawat ng mas maaga pa, naging 30, naging 2.3. No. May magagawa po ba tayo para gawin 2.5 yung ating sow index? Kailan po pinakamataas ang gatas ng ating inahin na maibibigay sa biik? Sa edad ng pagkapanganak niya, yung pagpakadete. Kailan yung pinakamataas yung supply ng gatas? 2 weeks ng 21 days. No? From 14 to 21. Yun yung pinaka-peak. And then pagkayari nun, bumababa na. Kapag bumababa na ba yung supply ng gatas, anong ginagawa natin? Tinuturuan na natin kumain. Pwede na palang turuan pagka 21 days. Sometimes, nung kami bago-bago pa, day 3 pa lang pinapahira na yung dede ng mga booster na pakain. No? Para maagang matuto. So 1 week pa lang, kumakain na. 2 weeks, kakain na yan mag-isa. Kaya nagtatayo yung biik pagdating ng 2 weeks. Kasi kumakain na siya yung feeds ng nanay. Nagugutom na siya. Doon sa dede ng nanay kulang na, kakain na siya sa pagkain ng nanay. So kung may booster na pagkain, yung booster na kakainin niya, hindi yung pagkain ng nanay. So may iwasang magkain at 2 weeks kapag tama yung kinakain. Ngayon, kung ang pinaka-the best ng pala is yung 14 to 21 days, dapat after 21 days, pwede mo nang iwalay. No? So, kinakailangan nating turuan ng maagang kumain. Ang target po natin, kung gusto niyo magwalay ng 21 days, dapat 6 kilos yung weight niyo at 21 days. So, kung 28 days kayo natin nagwawalay, ngayon gagawin yung 21, may 1 linggo masisave. Oo nga. Bukod po doon sa masisave yung araw, ano pa masisave natin? Yung nanay, hindi mangangayaya. Pag hindi nangayaya itong nanay, hindi yan maglulugod.
Pag hindi yan naglugon, buntis agad after 1 week. Try mo nga. So imagine mo dati, 35 days, 42 days bago magbuntis. Ngayon, 30 days pa lang, buntis na ulit. So, nagiging 2.5 times yung panganganak ng nanay. Dahil lang sa nawalay mo siya ng 21. So, anong additional sa atin nun? Kung nanganak yun ng 12, no? Meron kayong extra 6 na week pag nag 2.5 yung sa Windex. So, akala natin sagad na. Hindi pa po, no? Pwede pa natin hatakin. Again, may responsibility yon. Tuturuan niyo yung bee kumain ng maaga at yung tamang nutrition. No? Tamang booster na pagkain. So, practice niyo yung 21-day weaning with 6 kilos na timba. Pag hindi niyo kinaya yung 6 kilos sa unang try niyo, anong gagawin niyo? Nag-try ako ng 21 days ng timbang ako, hindi kinaya. Anong gagawin? Balik na sa 28. Hanapin niyo po yung reason. Bakit niyo tinamaan yung 6 kilos? And then doon natin improve. Hindi yung ibabalik mo doon sa dati. Alam mo na nga yung bentahe ng 21 days. So, hindi mo na ko sa unang try. Wala namang perfect sa unang subok, di ba? So, try ka ulit. Hanapin mo lang yung dapat mong i-improve. Okay? Pigs per sow per year. Mas maraming nagiging weak ang isang inahin sa isang taon, mas marami kayong karne. Kung halimbawa ngayon, nabebenta natin ng 100 kilos ang isang fattener. Pag mas marami kayong fattener na produce, mas malaki kita. Okay? Volume nga, sabi di ba? Mas, di ba maliit ang per pulo, pero volume naman yung malaga. So, volume tayo kapag marami nagiging anak yung inahin natin. Check nyo ulit, no? Yung farrowing, yung gestation period, yung pagbubuntis, hindi mo na mapapaiksi yun. Yung paglalandi mula walay hanggang mag-breed ulit, sometimes hindi mo na mapapaiksi yan. Pero yung pagpapadedi ng nanay, mapapaiksi pa natin. From 28 to 21. Again, may responsibility yun kung kaya natin. Ito yung mga key parameters natin, yung pinili namin top 5. Pero bakit hindi natin nagagawa? No? Kasi ito lang po yung kaya natin. Puprovide mo yung pagkulo lang ka sa nutrition, sa management, at sa facilities, mayroong mga parameters na hindi mo tatamaan. Okay? So, ang dami pinangako maganda ng breeder company. Nandun sa dulo. Ganda lahat eh. Pero yung actual performance mo sa farm, ganito. Kasi, marami tayong needs improvement doon sa nakasanayan natin. Okay? Pag ang baboy nagsakitin, hindi mag-perform. Pag ang pinili ng feeds ay yung mas mura kaysa doon sa tamang quality, hindi dinala. Okay? Yung facilities ay nasanay na doon sa luma. Ayaw nang mag-adapt sa bago. Hindi na komportable yung baboy, yung pa rin yung ginagamit. So, hindi siya mag-perform. Sabi nga natin, yung magandang lahi, kailangan ng suporta. Kailangan nating ibigay yung kailangan niya. No? Feed the gene, no? To obtain yung maximum production potential. So, kanina sabi niya ate, 2 po ang gusto niyang biit. Yung mga anak. Hindi yun ang objective natin. Ang objective namin is ease of care. Ang pagbababoy dapat madali lang. No? Ako po nagbababoy siya ngayon, pero empleyado pa rin. May isang taga-alaga, and then naka-CCTV, naka-blower, lahat ng comfort para sa piik binigay natin. Para minimal ang management. Okay? So, ease of care and robustness. Kailangan yung hanapin lang yung kailangan ng baboy, ano? Yung masigla, malakas kumain. No? And yung genesis po is known para sa pagiging robust, no? Yung lakas niya kumain. Kaya pong kumain ng baboy natin sa mga nasa 100 kilos, baka mga 4 kilos a day. Yung feeds. No? Kaya niya lumaki ng more than 1 kilo a day. Kasi ang lakas niya kumain.
Yung iba sasabihin, kaya namin lumaki ng 1 kilo pero hindi kami kumakain. Kakaunti kinakain ng baboy namin, 2 kilo lang. Paano lalaki yun? So sa atin po, malakas kumain. 4 kilos. Isang araw. Health, no? Ang Golden Harvest po ang may pinaka-kakaunting record ng vaccination program. Ilan po yung bakuna natin? Para sa inahin, no? Hog cholera and parvo leptoerysipelos. 2 lang po. Yung hog cholera dyan, mandatory pa ng gobyerno. Kasi po, accredited breeder farm tayo, mandatory yung hog cholera na ibakuna. Sa biik, meron lang naman po tayong PCV, hog cholera 1, hog cholera 2. 2 bakuna.